Yun no, snowstorm na naman po mga ka-herb. 4 na, alas 4 ng hapon. Tingnan nyo naman po ang sumalubong sa atin pa uwi. Hanggang ano po yan, hanggang magdamag yan, hanggang Miyerkules ng umaga na may snowstorm. So medyo in-arrange na yung schedule namin. Di mag-work from home ako tomorrow. In 8.1 kilometers. Work from home tayo bukas kasi sama nga yung panahon. Inaabot tayo ng ng winter storm sa kalsada. Kaya kasi alanganin yung yung nakita namin sa forecast. Umaga nakapasok ko na sa trabaho, tapos bandang alas 2, alas 3 mag-uumpisa yung snowstorm. Medyo hindi pa ganun ka yan, hanggang sabi 40 cm daw sa buong magdamag. So good luck na lang sa atin dito sa Canada, sa Quebec, Ontario sa pagpapala. So bumabaybay ulit po tayo dito sa highway. At ganyan po yung sitwasyon. So ang tip lang po dito, dapat handa yung sasakyan mo, naka winter tires ka na. Sa Quebec nasa batas nila kailangan winter tires ka by December. Ontario hindi masyado maigpit, pero ako nagwi-winter tire ako eh. Tapos eto hindi pa masyadong delikado to, na kasi medyo malinis pa yung dinadaanan mo. Pero pag yan yung tulad niyan sa kaliwa po, yan yung magkabila, pag diyan ka dumaan kahit naka winter tire ka, madulas pa rin yan. Madulas yan yung na yan. So kaya dapat ingat din kayo, kasi yung visibility ngayon medyo medyo konting lang, medyo delikado, na hindi dapat magmamabilis, no? Tapos ang kabila pong kalsada walang barrier, so kaya dapat doble ingat ka. So yan po ang buhay namin dito sa Canada. Ayan, sarap buhay namin sinasabak namin, although let's say 5 buwan o 4 na buwan pa ang winter. Pero po, delikado rin po yung madalas yung nagdadrive ka, tapos buti nga po, awa ng Diyos, hindi ako required na pumasok sa trabaho ng tsaka talagang hinahanap ko, kung medyo mapapalayo ako ng konti, yung babiyahe ako papasok, ang gusto kong trabaho yung pwede akong mag-work from home. At yun yung pinilit nating pero hindi niyo po makukuha yun, depende po kasi sa trabaho. Hindi po niyo po makukuha, kasi mostly po, lalo na pagka sa manufacturing, kailangan nandun kayo sa company para po maging maging work from home mostly. If ever po, dapat computer, more on online pwede kayo magtrabaho. Software related na trabaho na pwede mong gawin yung trabaho mo sa bahay, tulad ng reporting, emails, meeting online. Yan, mga ganyan po, no? Pwede kayong mag work from home. Kung tulad ng customer service, mostly yung sumasagot sa amin dito mga nasa bahay, kasi naririnig ko yung mga anak, yung tunog ng ng kutsara, tinidor at pinggan. Yan, maaga na ako lumabas, kasi sabi ko mahirap na pag madilim sa kalsada. At ganito pa yung visibility ng kalsada ngayon. Madilim na nga, alas 4 pa lang. Madilim po yan sa totoo.
Sa camera lang In 1 talaga. kilometer. Mampas tayo ng ano, ng exit. Hindi kasi makita yung kalsada In eh. 1 kilometer. Use the right lane to exit right. So iikot tayo. Then turn left. Kasi hindi po tayo basta-basta basta ka na lang exit. Titingnan mo rin yung dadaanan mo kung ano, baka mamaya kasi madulas ka eh. Exit right to Sortie 233, Harrington, Grenville-sur-La Rouge. Then turn left on Chemin Kilmar. Ayan po. Ayan, pagka may snow na ganyan, medyo delikado yan. Kaya dapat daan-daan ka lang. So, bali, iikot tayo. Nalampasan natin yung exit. Kasi nga po Turn tuloy-tuloy left on Chemin Kilmar. tuloy-tuloy ang snow. Then use the left lane to turn left to Autoroute 50 East, Montreal. Tuloy-tuloy ang snow, tapos syempre hindi mo sure kung madulas ba yan or di ba? So dapat mag-doble ingat ka. Dahil Use the left lane to turn left to Autoroute 50 East, Montreal. hindi nalilinis hindi pa nalilinis dahil tuloy-tuloy po ang snow. So dapat po maingat tayo. Ayan. Tulad po nito, bihira lang daanan ng sasakyan. So dapat yan daan-daan ka lang. So imagine niyo po ang aming sinasagupa dito sa Canada. Kala nyo madali Isipin niya yung yelo, tapos magmamaneho ko sa yelo. Mamaneho ko sa yelo na hindi mo sure kung In 5 kilometers, mamaya madulas ka eh. exit to Sortie 239, Route 344 East, Route 148, Grenville. So yun yung nalampasan natin na exit, yung sinabi ng GPS. Kita nyo po yan Sa una lang talaga maganda yung matutuwa ka sa snow. Pag nagtagal ka na po dito sasabihin mo na lang I hate snow. Ganda po ng view kahit na nag-winter storm. So doble ingat lang po lagi. Kaya dapat po pagka bago pa lang the driver, medyo lang kapakapain nyo muna yung pagmamaneho nyo. Tsaka always maging defensive driver po kayo. Dahil po mahirap pagka hindi po dito po uubra yung pagmamaneho sa Pilipinas. Kailangan nyo pa pong yung alamin yung mga laws dito dahil hindi po ganun, hindi siya iba yung level ng niya ng driving, mas disiplinado po kasi dito, kaya kailangan nyo pong aralin. Anyway, bago pa po kayo makakuha ng lisensya rito, mag-aaral po kayo ng driving ng theory at saka ng lesson, at driving theory at saka yung actual na driving, para malaman nyo po kung ano yung mga dapat nyo pong malaman sa pagdadrive dito sa
Canada. Na In 1.5 kilometers. Use the right lane to exit right to Sortie 239, Route 344 East, Route 148, Grenville. Ayan, lapit na tayo ma-exit. Then stay to the right. Buti na lang wala tayong kasabay, or kasi pag may tip lang po pagka nasa may nasa harapan ng ng sasakyan nyo, ang niyan yung gawa kasi nung parang dust o yung nung sasakit ng snow, nasa harapan nyo yun, so ang hirap matingnan sa camera. Linaw po pero madilim talaga yan, tsaka medyo malinaw ng konti lang naman. So ayan, na lang, malapit na tayo mag-exit. Exit right to Sortie 239, Route 344 East, Route 148, Grenville. So pag i-exit ka, dapat Then use the right lane to stay to the right to Route 344 East, Grenville, Hawkesbury. mabagal lang, kasi pag binilisan mo yan about 100 kilometers, lilipad ganyan. Kaya dapat po ingat lang. Use the right lane to stay to the right to Route 344 East, Grenville, Hawkesbury. Hindi naman tayo nagmamadali. Yan po, yung puti na yan, madulas yan. Kaya wag po kayong magmamadali. At lilipad po kayo at maaari pong hindi lang po In kayo 4.9 kilometers. madisgrasya. Maaaring makadisgrasya pa po kayo ng iba kung hindi po tayo mag-iingat. Tulad niyan, hindi mo alam kung nasan yung yung lane mo. So dapat daan-daan lang po. Kita niyo yung snow, yan. Ayan yung sinasabi ko, pagka truck yung nakasalubong nyo or nasa likuran nyo, medyo mahirap po magmaneho. Buti na lang hindi tayo sa highway na kasi medyo mas lalong yung visibility mo pagka nasa highway ka. Dapat pala umuwi na ako kanina pa. Total, natapos din naman matapos din yung binabantayan kasi ako dun sa warehouse nag-i-inspect yung supplier namin, so kailangan kong lagyan ng sticker ng stamp ko na verify ko na in-inspect nila yun. So yun po, dapat umuwi na. Kaya lang hindi ko naman sure kung gagawa pa sila o hindi pa after nun na yun. Anyway, mag-ingat na lang tayo. Ayan tingnan nyo po Stay yung to the right to Chenale Boulevard. mga sasakyan, mabagal lang po. Yan yung tama pag mamaneho sa Yung iba po kasi pagka bagong driver, medyo hindi pa alam ang ng snow, kala pag naka winter tire okay na. Hindi po, kailangan po mag-iingat pa rin. Kasi parang nasa ibabaw ng tubig. Ito naman snow. So medyo madulas yan. So may konting tulong yung all-wheel drive tsaka winter tire mo pagka nagmamaneho ko sa snow. Tulad niya, pag hihinto ka po, dapat malayo pa lang hihinto ka na. At saka aanin mo yung distance mo sa make sure malayo para just in case kulangin ng hinto yung sa likod mo pag stop,
meron ka pang distance sa harapan, para hindi kayo mag-aksidente. Na kailangan mo na medyo kumakapal na yung snow. Medyo dumidilim na rin. Continue straight for 25 minutes to County Road 24. Dire-diretso lang tayo. So lahat naman po ng ng mga driver halos nag-iingat naman. Kalimitan lang ng yung mga bago, yung minsan may yung may sa utak, Approaching a railroad crossing. hindi siya mindful na dapat mag-iingat ka sa pagmamaneho. Tsaka mga kabataan, yan, mga aggressive pa. Pero mostly po pag mga adult, maingat naman po sa pagmamaneho. Problema lang po minsan yung iba po, yung mga bagong driver, medyo yun, syempre nakangapa pa. Kaya pagka ganyan, dapat ka niyan. Kung huminto yung sa harapan mo, hinto ka rin. So may update ko kayo kasi makauwi tayo. Sana nakatulong yung mga binibigay kong tips sa inyo sa pagdadrive dito sa winter sa Canada. Magandang experience po, pero syempre nakakatakot, di ba? Dahil ayaw mong makakadisgrasya, ayaw mo ring yung ikaw, di ba? Ikaw yung mapapahamak. Kaya dapat doble ingat lang talaga. At saka prayers. Yung GPS natin, dito tayo dinala sa hindi nalinis na snow. Mag-isa lang po tayo dito. Medyo malalim pa yung mga ditch. Dumidilim na po mga curb. Mag-isa lang po tayo ngayon. Pero doble ingat po gawa ng mamaya may makasalubong tayo, medyo hindi malinis ang kalsada. Dapat ka lang, alalay ka lang. So sa gitna tayo nagda-drive. Kasi medyo malalim sa may gilid po, malalim yung ditch pag tapos may hangin pa. So, 10 kilometro pa. Loko naman tong iba naman tong waste na to, dito ako dinala. Samahan nyo ako mga carb sa pagbaybay nito. So actually sa gitna po tayo nagmamaneho, kasi nga baka kasi dumulas at saka malalim po dyan sa gilid po. Yan po yung nakikita nyo sa kanan, pati po sa kaliwa Kala nyo sarap sa Canada So ganyan po ang dinadanas namin pagka winter storm po. Doble ingat lang po lagi ng mga kababayan natin na nagmamaneho po, Hindi naman kailangan magmadali. Basta doble ingat lang. So may ibang kalsada na nalinis, yung iba parang siguro nasa likuran ko pa yung maglilinis nito. Parang naiwan Hanggang po yan bukas. Tapos magiging parang freezing rain na may kasamang snow na po yan.
Yan po ang kung tayo may bagyo dito po, ganito ang bagyo, winter storm talagang ano. Ang problema dito po, ano nagpapatong-patong yung mga snow na yan. Kaya ano po, ang dami. So makapal. So kaya pinapala po yan. So ano lang tayo, alalay lang sa pagdadrive. Yung dumaan din dito sa gitna rin sa gitna rin siya dumaan eh. Dahil nga medyo delikado if nasa bandang gilid ka. Mamaya update ko po kayo. So 7 kilometers pa. So nakarating na po tayo, no. Ngayon na po mga ka-harb ang sitwasyon ngayon. Snowstorm dito sa Ontario, Canada. Salamat po sa mga sumusubaybay at nanonood ng ating vlog. Hanggang sa muli po. God bless po. Maraming salamat.